Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyon dakilang pag-ibig at biyaya. We are the miserable sinner who was supposed to be lost, Kami po isang miserableng mga makasalanan na nararapat po na mapahamak. but you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at nililigtas mo po kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Today, in this Lord's Day, we have gathered here, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon ngayon upang purihin po ang Panginoon at upang makapakinig po ng inyong salita. Whenever we gather together, let us understand what is the will of God, and also please teach us how to live as a truly born-again Christian. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon, unawain po namin kung ano ang kalooban ng Diyos at ituro niyo po sa amin kung paano kami dapat mamuhay bilang isang mga born-again Christian. Let us get the spiritual strength through the Word of God and fellowship. Makakuha nawa po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. We know that we are living in the end of ages, and our Lord Jesus Christ second coming is very near. Alam po namin na kami po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Hesukristo. Let us discern this age, and also let us be prepared to stand before the Lord. Naway kilalanin po namin ang panahon namin ngayon at maging handa nawa po kami sa pagtayo namin sa harapan ng Panginoon. We are praying for incoming District 1 Bible Seminar and also the Baler Bible Seminar. Dinadalangin po namin ang paparating po namin na District 1 Bible Seminar at ang Baler Bible Seminar. And also this week, many churches are going to conduct the Bible Seminar. At sa linggo din pong ito, marami po mga churches ang magdadaos ng Bible Seminar. Please help the newcomers to attend this Bible Seminar from the first day until the last day so that they will realize what's the real salvation. Pakusap, turungan niyo po ang mga baguhan na sila po ay makadalo sa Bible Seminar na ito mula unang araw hanggang huling araw upang maunawaan po nila kung anong tunay na kaligtasan. We believe when we bear a lot of the fruits through our Christian life, we can glorify the name of Father through our Christian life. Alam po namin kung kami po ay magbubungan ng marami sa aming buhay Kristiyano, maluluwalhati po namin ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. We are also praying for incoming the summer retreat from the first week of the April. Dinadalangin din po namin ang paparating po namin ng summer retreat sa unang linggo po ng Abril. Let us have one mind and cooperate one another to preach the gospel to the lost souls. Magkaroon nawa po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa na may pangaral po yung Ebanghelyo sa ligaw na kaluluwa. Today, there are also some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Ngayong araw po, mayroon din po kami mga brothers and sisters na hindi po nakadala ngayon sa aming Lord's Day sermon. Whatever they are saying and whatever they are doing now, please help them to continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, pakusap, tulungan niyo po sila na sila po ay makapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano. If there are the brothers and sisters who are having a difficulty and also who are having some sickness, please give them the more strength to overcome it. Kung mayroon man po na mga brothers and sisters na nasa kahirapan at mga may sakit, pakusap, bigyan niyo po sila ng kalakasan na kanila po itong mapagtagumpayan. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po ang kasamatapos ang Lord's Day sermon po na ito. Ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Let's open our Bible, Deuteronomy chapter 11. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Deuteronomio chapter 11. From verse 8 to verse 12. Magmula po sa verse 8 hanggang sa verse 12. Deuteronomy chapter 11 from verse 8 to verse 12. Deuteronomio chapter 11, magmula po sa verse 8 hanggang sa verse 12. Babasahin ko po. Kaya't sundin ninyo ang lahat ng utos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito upang kayo'y lumakas, makapasok at angkinin ang lupain na inyong tatawirin.
at upang kayo'y mabuhay ng matagal sa lupain na ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi, isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Sapagkat ang lupain na inyong pupuntahan upang angkinin ay hindi gaya ng lupain ng Ehipto na inyong pinanggalingan, na dooy nagtatanim ka ng iyong binhi at iyong dinidilig ng iyong paa na parang taniman ng mga gulay. Kundi ang lupain na inyong patutunguhan upang angkinin ay lupaing maburol at malibis at umiinom ng tubig ng ulan sa langit, lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos. Ang pansin ng Panginoon mong Diyos ay laging naroon mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. The title of today's sermon is, The Eyes of the Lord Always Are on Us. Kaya po ang pamagat po ng sermon po natin ngayong umaga, ang mga mata ng Panginoon ay palaging nasa atin. As you know well, the history of Israel, they had a slavery life the 400 years in the Egypt. Kayo po ng inyong nalalaman, ang kasaysayan po ng Israel, sila po ay nagkaroon ng sila po ay naging alipin doon po sa Ehipto sa loob po ng 400 taon. Yeah, by the grace of God, the Israelite, they were saved from the bondage of the Egyptian, and then they were able to enter the land of Canaan, which is the promised land. Sa biyaya po ng Diyos, sila po ay napalaya mula doon sa pagkaalipin doon po sa Ehipto, at sila po ay nakapasok doon po sa ipinangakong lupain sa Kanaan. Of course, before they entered the land of Canaan, they had to stay in the wilderness for 40 years. Siyempre po, bago po sila makapasok doon sa lupain ng Kanaan, kinakailangan po nilang manatili doon sa ilang sa loob po ng 40 taon. Through this, the story, we can understand the land of Egypt can be compared to our life before we get the salvation. Kaya sa pamamagitan po nito, yung lupain po ng Ehipto, maikukumpara po natin ito sa ating buhay bago po natin natanggap yung kaligtasan. And Israelite, they had to stay in the wilderness for 40 years. The 40 years can be compared to our Christian life after we get salvation. At yung mga Israelita, nanatili po sila doon sa ilang sa loob po ng 40 taon, at maikukumpara naman po natin ito sa ating buhay Kristiyano pagkatapos po ng ating kaligtasan. And finally, Israelite, they entered the promised land, the land of Canaan, by the grace of God. At panghuli, sa huli yung mga Israelita, sila po ay nakapasok doon sa ipinangakong lupain ng Diyos sa lupain po ng Kanaan. So Canaan, the land of Canaan can be compared to the heaven. Kaya yung lupain po ng Kanaan ay may kukumpara doon po sa langit. But first, here, we are going to think about some important lessons according to this Deuteronomy chapter 11, from verse 8 to verse 12. Pero una po, pag-iisipan po natin yung mahalagang aral mula po dito sa Deuteronomy chapter 11, magmula po dito sa verse 8 hanggang 12. Yeah. Israelite, before they came out the land of Egypt, they had to stay in the Egypt for 400 years. Kaya po yung mga Israelita, bago po sila makaalis doon po sa lupain ng Ehipto, nanatili po sila doon ng 400 taon. Yeah, we are going to compare what is the difference between the land of Egypt and the land of Canaan. Kaya ikukumpara po natin yung lupain po ng Ehipto at doon sa lupain ng Kanaan. Yeah. The land of Egypt, there was the Nile River, so although there was the raining from the heaven, they were able to cultivate through their efforts. Kaya doon po sa lupain ng Ehipto, naroon po yung ilog Nilo, kaya sa tuwing umuulan po doon, nagagawa po nilang magbungkal sa pamamagitan po ng kanilang pagsisikap. Yeah, if you look at verse 10, Deuteronomy chapter 11, verse 10, For the land which you go to possess is not like the land of Egypt, from which you have come, where you sowed your seed and then watered it by foot, as the vegetable, the garden. Kaya kung titingnan niyo po dito sa verse 10, sapagkat ang lupain na iyong pupuntahan upang angkinin ay hindi gaya ng lupain ng Ehipto na iyong pinanggalingan, na dooy nagtatanim ka ng iyong binhi at iyong dinidilig ng iyong paa na parang taniman ng mga gulay. Yeah, as it is explained in this Bible, the land of Egypt, it was very easy to cultivate the vegetable and other crops because the water was abundant. Kaya ayon po sa talata po na ito, doon sa lupain ng Ehipto, napakadali po doon na makapagbungkal dahil meron po doon ilog Nilo, kaya madali po sila makapagbungkal ng mga gulay at mga pananim. Yeah, they don't need to rely on the God's help.
because there was always the river and then water, so it was very easy to cultivate the vegetables and crops. Kaya hindi na po nila kailangang umasa pa doon sa Diyos dahil meron po dong tubig at meron pong ilog, kaya nagagawa pa nila makapagbungkal ng mga gulay. But the land of Canaan, it was different. According to the verse 11, Deuteronomy chapter 11, verse 11, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi ang lupain na inyong patutunguhan upang angkinin ay lupaing maburol at malibis at umiinom ng tubig ng ulan sa langit. Yeah, so here the verse 11, but the land which you cross over to possess is a land of hills and valleys, which you drink water from the rain of heaven. It was completely different from the land of Egypt, because the land of Canaan, if there was not the rain, they were not able to cultivate on the land of Canaan. Kaya ito po ay lubos na magkaiba sa lupain po ng Ehipto at yung lupain po ng Kanaan, dahil kung wala pong ulan doon, hindi po nila magagawang makapagbungkal doon sa lupain. Yeah. As you know well, in the days of the prophet Elijah, God did not give the rain for 3 years and 6 months. So Israelites, they were really suffered because there was no rain. Gaya po ng inyong nalalaman, sa panahon po ni Elias, yung mga Israelita, nagpaulan po yung Diyos, hindi po nagpaulan yung Diyos sa loob po ng 3 at kalahating taon, kaya yung mga Israelita, sila po ay nagdusa dahil wala pong ulan. So what is the lessons through these two different kind of the land? Kaya ano po ba yung aral sa pagitan po nitong dalawang lupain? Yeah, land of Egypt, it is the life before we get salvation. Itong lupain ng Ehipto, ito po yung buhay natin bago natin natanggap yung kaligtasan. Before we get salvation, we relied on our strength and our effort. Bago natin natanggap yung kaligtasan, umaasa lang tayo sa kakayahan natin, sa pagsisikap natin. Yeah, if we make an effort and then if we work hard, we were able to make a money. Kapag tayo ay masipag na natatrabaho, nagsusumikap, nagagawa natin kumita ng pera. And we lived according to our own will. At nabubuhay tayo ng ayon lamang sa ating sariling kalooban. But the land of Canaan, it is like the life of the born-again Christian after we get salvation. Pero yung lupain ng Kanaan, ito po ay gaya ng buhay ng isang born-again Christian pagkatapos na natanggap yung kaligtasan. Israelites, since they entered the land of Canaan, they should look at the heaven in order to receive the help from God. Yung mga Israelita, magmula po nung pumasok sila sa lupain ng Kanaan, kinakailangan po nilang tumingin doon po sa itaas sa langit upang makakuha po ng tulong sa Diyos. If God does not give the rain to the land of Egypt, land of Canaan, they were not able to cultivate any vegetables or any crops. Kaya kung wala pong anumang ulan doon sa lupain ng Kanaan, hindi po nila magagawang makapagbungkal ng mga gulay at mga pananim. It means since we get salvation, born-again Christian, we should rely on God and we should get help from the Lord. Ibig sabihin, tayo po mga born-again Christian, magmula nung tayo ay maligtas, dapat tayong umasa sa Panginoon at humingi ng tulong mula sa Diyos. Yeah. So, after you get salvation, you need to learn how to you trust in God and how to you receive the help from God since you get salvation. Kaya po pagkatapos ng inyong kaligtasan, kailangan po ninyong matutunan kung paano magtiwala sa Diyos at paano makakakuha ng tulong mula sa Diyos. If you read Genesis, you can also understand what is the different life between the children of the Cain and also children of the Seth. Kung titingnan nyo naman po doon po sa aklat po ng Genesis, makikita po ninyo kung ano po yung pagkakaiba ng pamumuhay po ng mga anak ni Cain at mga anak ni Seth. As you know well, according to the Genesis, since Cain killed his younger brother Abel, he left God. Gaya po ng inyong nalalaman, magmula po ng pinatay ni Cain yung kanyang kapatid na si Abel, iniwan po niya yung Diyos. And they built a city and they made a lot of the material things in this world. At gumawa po sila nagtayo po sila ng mga lungsod dito po sa mundo. Let's open the Bible, Genesis chapter 4. Buksan po natin sa Genesis sa chapter 4. Okay, verse 16.
Dito po sa verse 16. 16, 17. Then Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of the north, on the east of Eden. And Cain knew his wife, and then she conceived and bore Enoch. And he built a city and called the name of the city after the name of his son Enoch. At dumalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Lod sa silangan ng Eden. Sumiping si Cain sa kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. Siya'y nagtayo ng isang lungsod at tinawag ang lungsod ayon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. And from verse 20 until hanggang 22, babasahin ko po. Naging anak ni Ada si Jabal, siya ang ama ng mga naninirahan sa mga tolda at may mga hayop. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal, siya ang ama ng lahat ng tumutugtog ng alpa at flauta. Ipinanganak si Zila at si Tubal-Cain, ang pantay ng lahat na kagamitan, patalim na tanso at bakal, at ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay sina Ama. Yeah, so this is the history, how the descendant of the Cain, they lived. Kaya ito po yung naging kasaysayan kung paano po nabuhay yung mga inapo po ni Cain. Since Cain, he left God, he had to rely on himself. That's why he built a city and also he made a lot of the instruments. Kaya magmula po nung iniwan ni Cain yung Diyos, umasa lamang po siya sa kanyang sarili, nagtayo po siya ng mga lungsod at gumawa po siya ng mga panugtog. So when we look at the life of the children of Cain, we cannot find any God. Kaya kung pagmamasan po natin yung buhay ng mga anak ni Cain, hindi po natin makita yung Diyos. They didn't rely on God. They only rely on themselves. Hindi po sila umasa sa Diyos, umasa lamang po sila sa kanilang sarili. Okay, let's open our Bible, Job 21, verse 14, 15. Buksan po natin sa Job 21, verse 14 hanggang 15. Job 21, verse 14, 15. Sa Job 21, magmula po sa verse 14 hanggang 15. 14, 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinasabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin, hindi namin nananasa ng inyong mga lakad ay aming alamin. Ano ang makapangyarihan sa lahat upang siya'y paglingkuran namin? At anong pakinabang ang makukuha namin kung kami sa Kanya ay manalangin? Yeah. This verse is mentioning about wicked men, those who do not know God. Ito pong talata na ito, binabanggit po nito yung mga masasamang tao na hindi po nakikilala yung Diyos. It seems like while they are living in this world, their physical life is okay. They are abundant and also they are rich. Para bang yung kanilang buhay dito po sa mundo, sila po ay mayaman sa pisikal at sila po ay masagana at napakayaman. But we should know God is giving them the chance to repent their sin and to get salvation. Pero dapat po nating malaman, sila po ay binibigyan ng Diyos na pagkakataon na sila po ay magsisi at matanggap po yung kaligtasan. Sometimes when you look at other people who are not saved in this world, although they are committing a lot of the sin and then they are very wicked, but they are rich and also they have a power and the strength and they are healthy. Kaya minsan kung pagmamasan natin yung mga tao dito po sa mundo na gumagawa po ng napakaraming kasalanan, sila po ay mayayaman, makapangyarihan at talagang malulusog. Yeah, it looks like they are very prosperous. Kaya mukha po silang masagana. But as the Bible says, if you look at Job chapter 21 verse 13, they spend their days in wealth and in a moment go down in the grave. Pero kung titingnan niyo po dito sa verse 13, ang kanilang mga araw sa kaginhawaan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol. Yeah, finally, they shall receive judgment. As you know well, the Hebrew chapter 9, verse 27, and as it is appointed for a man to die once, but after this, the judgment. Kaya sa huli, sila po ay hahatulan. Kaya ayon po din sa Hebreo chapter 9 sa verse 27, at yamang itinakda sa tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yeah, God is giving them the chance to repent their sin and to return to the Lord. Binibigyan po sila ng Diyos ng pagkakataon na sila po ay magsisi sa kanilang kasalanan at manumbalik sa Panginoon. Yeah, until they die, if they didn't repent their sin and if they don't get salvation, they will go to the eternal hell.
hanggang sa sila po ay mamatay. Kung hindi po sila magsisisi sa kanilang kasalanan at matanggap yung kaligtasan, sila po ay pupunta doon sa impyerno. Yeah, this is the life of the wicked people, the who are not saved. Ito po yung buhay ng mga masasamang tao na hindi po mga ligtas. Yeah, they said, according to verse 14, yet they say to God, depart from us, for we do not desire the knowledge of your ways. Kaya sinabi po nila dito sa verse 14, at sinasabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin, hindi namin ninanasa na ang inyong mga lakad ay aming alamin. Although they are living by the grace of God in this world, but they do not know it. And then they deny God. Kahit na nabubuhay po sila sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos dito po sa mundo, ngunit hindi po nila ito nalalaman at tinatanggihan po nila ito. Yeah, verse 15, who is almighty that we should serve Him? And what profit do we have if we pray to Him? At dito po sa verse 15, ano ang makapangyarihan sa lahat upang siya'y paglingkuran namin? At anong pakinabang ang makukuha namin kung kami sa Kanya ay manalangin? Yeah, as like the children of the Cain, they only focused on the earth and the worldly things and the physical things. Kaya Nowadays, it is also same. Kaya kagaya po ng mga anak ni Cain na sila po ay nakatuon lamang sa kanilang pisikal na buhay dito po sa mundo, parehas din naman po sa panahon natin ngayon. Nowadays, so many people, they are seeking their own the physical things and then only the material things. Sa panahon po natin ngayon, napakarami po mga tao, hinahanap lamang po nila yung mga pisikal at material na mga bagay. Yeah. If you watch nowadays some the YouTube or some TV, yeah, they are always enjoying cooking, some food, and also they are enjoying some the places, the traveling. Kaya kung manunod po kayo sa mga YouTube o sa TV, makikita po ninyo yung mga tao, talagang gusto po nila yung pagluluto, yung paglalakbay po sa ibang mga bansa. Yeah, which restaurant is delicious, and then which the fashion item is popular. Kaya ano yung masasarap na restaurant at ano yung mga magagandang mga bagay. They only focus on their physical life and then material things. Kaya nakatuon lamang po sila sa kanilang pisikal na buhay at material na mga bagay. Yeah, we call this the pig culture. Have you ever heard about the pig culture? Kaya tinatawag po natin itong pig culture o yung kultura po ng baboy. What is the interest of the pig? Saan po ba interesado yung baboy? Pig is always seeking the food. Yung baboy, palagi niya lamang pong hinahanap yung pagkain. Yeah. Man is created according to the God's image. We are different from the other animal. Kaya ang tayo po ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, iba po tayo sa mga hayop. Although we are created according to God's image, if we do not realize the value of our spirit, we are not different from other animals. Kahit na tayo po ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, kung hindi po natin maunawaan yung kahalagahan ng ating espiritu, wala po tayong pinagkaiba doon sa mga hayop. According to the Awit chapter 49 verse 20 says, and those we honor yet does not understand is like the beast that perish. Kaya ayon po dun sa Awit 49 sa verse 20, taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Yeah. So, we were created according to God's image. We are really precious and valuable in the sight of the Lord. Kaya tayo po ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, kaya tayo po ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. But if we don't realize the importance of our spirit, we are not like the beast or the animals. Kaya kung hindi natin maunawaan yung kahalagahan ng ating espiritu, wala tayong pinagkaiba sa ibang mga hayop. Awit 52 verse 7. Sa Awit 52 sa verse 7, Awit 52 verse 7. Sa Awit 52 sa verse 7, Okay, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, pagmasdan ninyo ang tao na hindi niya ginawang kanlungan ng Diyos, kundi nagtiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang nasa. Yeah. Here is the man who did not make God his strength, but trusted in the abundance of his riches and his strength, strengthened himself in his wickedness. Yeah. This is the life of the wicked people.
Kaya ito po yung buhay ng mga masasamang tao. Yeah. So when we look at the life of the children of the Cain, they only focused on their physical life and the material things. Kaya kung pagmamasdan po natin yung buhay ng mga anak ni Cain, nakatuon lamang po sila sa kanilang pisikal na buhay at material na mga bagay. But the life of the children of the Seth, they were completely different. Pero yung buhay po ng mga anak po ni Seth, sila po ay lubos na magkaiba. After Cain killed his younger brother Abel, God gave another son who is the Seth. Kaya pagkatapos po na patayin ni Cain yung kanyang kapatid na si Abel, sila po ay binigyan ng isang anak pa na si Seth. Yeah, the children of the Seth, it can be compared to the children of God, truly born again Christian. Kaya yung mga anak po ni Seth, sila po ay may kukumpara sa mga tunay na born again Christian. Let's open our Bible, Genesis chapter 4. Buksan po natin sa Genesis sa chapter 4. Verse 5 and 26. Magmula po sa verse 25 hanggang 26. Genesis chapter 4, verse 25, 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya'y nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Sapagkat kanyang sinabi, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Nagkaanak din si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Nang panahong iyon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Yeah, according to this verse 26, then men begin to call on the name of the Lord. That means they believed in God and they lived according to the God's will. Kaya sinabi po dito sa bandang dulo, ang mga taong panahon iyon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin sila po ay sumampalataya sa Diyos at sila po ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. If you read the life of the children of Seth, we cannot find any verses. They built the city or they made any kind of the musical instrument or any tools. Kaya kung pagmamasdan po natin yung mga buhay po, yung mga anak po ng buhay po ng mga anak ni Seth, wala po tayong makikita mga talata na sila po ay nagtayo ng kanilang mga sarili lungsod at gumawa ng mga panugtog. They don't need to prepare these kind of things because they only trust in God. Hindi po nila kinakailangang maganda na mga bagay po na ito dahil umaasa lamang po sila dun sa Diyos. Yes, God protected the children of the Seth and then they were safe. Kaya pinotektahan po ng Diyos yung mga anak po ni Seth at sila po ay nanatiling ligtas. Because they didn't set their hope on the earth. They set their hope in the heaven. Dahil hindi po nila inilagak yung kanilang pag-asa dito po sa lupa, kundi inilagak po nila yung kanilang pag-asa doon sa langit. Our Christian life is also same. Since we get salvation, we don't set our hope on the earthly things. Parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, magmula nung tayo po ay maligtas, hindi po natin inilalagak yung ating pag-asa sa mga bagay sa mundo. Yeah, we are living in this world by the hope. Tayo po ay nabubuhay sa mundong ito sa pamamagitan po ng ating pag-asa. Colossians chapter 3. Kaya buksan po natin sa Colossus sa chapter 3. Verse 1 to Magmula po sa verse 1 hanggang 2. Colossians chapter 3 verse 1 to. Colossus chapter 3, magmula po sa verse 1 hanggang 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Yes, as the Bible says, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, Yeah, right? So we should look up to heaven and then we should have a hope in the heaven. Kaya dapat lamang po tayo tumingin doon po sa langit, dapat lamang tayong magkaroon ng pag-asa doon po sa langit. Unbelievers, the wicked people, they only focused on this world and then they
they will focus on the physical things and the material things. Yung mga tao po dito sa mundo, yung masasamang tao, yung mga hindi po mananampalataya, nakatuon lamang po sila dito sa sanlibutan at sa kanilang mga material na mga bagay. But truly born again Christian, we are looking the invisible things. Ngunit tayo po mga tunay na born again Christian, tayo po ay nakatingin doon sa mga bagay na hindi Yeah, nakikita. which is eternal things. Ito po yung mga walang hanggang bagay. 2 Corinthians chapter 4. Sa ikalawang Korinto sa chapter 4, Verse 18. dito po sa verse 18, Ikalawang Korinto chapter 4 verse 18. ikalawang Korinto chapter 4, dito po sa verse 18, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yes. We know the story. When Jesus Christ came to this world, He opened the eyes of the blind. Alam po natin yung kwento, nung pumarito po si Jesus sa mundong ito, binuksan niya po yung mga mata ng mga bulag. There was very important lessons. Why? Why Jesus Christ opened the eyes of the blind? Meron pong napakahalagang mga dahilan kung bakit po binuksan ni Jesus yung mga mata ng bulag. Before we get salvation, we are like a blind. We are not able to see the eternal things and spiritual things. Bago natin natanggap yung kaligtasan, tayo po ay kagaya po ng mga bulag, hindi po natin nakikita yung mga espiritual na mga bagay. Before we get salvation, we also same as like the other unbelievers. We only focused on visible things and physical things and material things. Bago din po natin natanggap yung kaligtasan, kagaya po tayo ng mga hindi mananampalataya na nakatuon lamang po sa mga pisikal at material po na mga bagay. But since we get salvation, our spiritual eyes were opened. Pero magmula nung natanggap po natin yung kaligtasan, yung espiritual po natin mga mata ay nabuksan. By faith, we can see what is the promise of God and what is the eternal things. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikita po natin yung pangako ng Diyos, yung mga walang hanggang bagay. That's why 2 Corinthians chapter 4 verse 18 says, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Right? The visible things just temporary in this world, but invisible things, that is the eternal things. Kaya doon po sa mga bagay na nakikita, ito po ay panandalian lamang dito sa mundo, pero yung mga bagay na hindi nakikita, ito po ay walang hanggan. If we have a true faith, we should look at these invisible things by faith. Kaya kung meron po tayong tunay na pananampalataya, dapat lamang po natin pagmasdan yung mga bagay na hindi nakikita sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Although we are facing a lot of the trials and difficulties while we are having a Christian life, we can overcome it by faith. Kahit na humaharap po tayo sa mga pagsubok at mga kahirapan sa ating buhay Kristiyano, mapapagtagumpayan po natin ito sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Hebrews chapter 11, Sa Hebreo, sa chapter 11, Hebrews chapter 11 from verse 13 to 16. sa Hebreo, chapter 11, magmula po sa verse 13 hanggang 16, Babasahin ko po. ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati, kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain, sa makatuwid ay ang makalangit, kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawagin Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang lungsod.
Yeah, as you know well, the history of the Israel, from now 4,000 years ago, God called Abraham, when he was staying in the Ur. Kaya pag agay po ng inyong nalalaman, yung kasaysayan po ng Israel, 4,000 taon na po yung nakakalipas, tinawag po ng Diyos si Abraham doon po sa lupain ng Ur. God promised three important things to Abraham. Ipinangako po ng Diyos yung 3 mahalagang bagay kay Abraham. Yeah, land, nation, and blessing. Ito po yung lupain, yung bansa at yung pagpapala. Actually, when the Abraham, he was called by God at the first time, he did not know where he should go. Sa katunayan po, nung unang tinawag po ng Diyos si Abraham, hindi niya po alam kung saan po siya pupunta. He did not know where is the land of Canaan. Hindi niya po alam kung saan yung lupain ng Kanaan. But he obeyed. When he was called, he obeyed to the God's word. Pero siya po ay sumunod po siya doon sa salita ng Diyos. And also, when we look at the life of the Abraham, he lived in this world according to God's word. At kung titingnan din po natin yung buhay ni Abraham, siya po ay nabuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Yeah, he did not build any house in this world because he just stayed in the tent. Kaya hindi po siya nagtayo ng kanyang mga bahay dito sa mundo dahil nanatili lamang po siya doon sa kanyang tolda. Because this world is not their true hometown. They are just passing. Dahil ito pong mundong ito, hindi po ito yung kanilang tunay na tahanan, ito po ay lilipas din. Yeah. As the Bible says, Hebrews chapter 11, verse 14, for those who say such things declare, planning that they seek a homeland. Kaya sinabi po dito sa Hebreo chapter 11 sa verse 14, sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. And verse 16, but now they desire a better, that is a heavenly country. Therefore God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Kaya dito po sa verse 16, ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain sa makatuwid ay ang makalangit, kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawagin Diyos nila sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang lungsod. Yeah, we know how much the eternal heaven is a really beautiful and a really good place. Alam po natin kung gaano po napakagandang lugar yung langit. Yeah, although you are staying in this world, very good house, nice house, but it is just temporary in this world. Kahit na nananatili ka po sa maganda at maayos po na bahay sa mundong ito, ngunit ito po ay panandalian lamang. Any kind of the nice house or any kind of the palace cannot be compared with the eternal heaven. Kaya kahit na anumang uri po ng mga magagandang bahay o palasyo, hindi po ito may kukumpara doon po sa langit. Yeah, we are living in this world. So, while we are living in this world, we may face some difficulties and trials and also hardship. Kaya habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, maaari po tayong humarap sa mga kahirapan at mga pagsubok. But we have eternal hope in the heaven. Pero meron po tayong walang hanggang pag-asa doon po sa walang hanggang langit. So, this is the life of the born-again Christian. Kaya ito po yung buhay ng mga born-again Christian. Yeah, former Christian also, they did not set their hope in this world, in this world. Maging yung mga sinaunang Kristiyano, hindi rin po nila inalagak yung kanilang pag-asa dito sa mundo. Yeah, they set their hope in the heaven. Inalagak po nila yung kanilang pag-asa doon sa langit. Yeah. They lived according to God's word. Sila po ay nabuhay ng ayon sa salita ng Diyos. If you look at the life of the Israelite, according to God's word, that they had to go up to the Jerusalem 3 times in a year. Ayon po sa salita ng Diyos, yung buhay po ng mga Israelita, kinakailangan po nilang umakyat din po sa Jerusalem 3 beses sa isang taon. Yeah. So Exodus chapter 34 verse 22 says, Men of Israel shall appear 3 times in a year. Kaya sinabi po doon sa Exodus chapter 34 sa verse 22, yung mga kalalakihan ng Israel, kinakailangan nilang umakyat doon sa Jerusalem 3 beses sa isang taon. Yeah, Israelite when they are in the good faith, they were very happy to go up to the Jerusalem. Kaya po yung mga Israelita, nung meron po silang maayos sa pananampalataya, sila po ay masaya na umaakyat doon sa Jerusalem. Yeah. Awit 122. Sa awit 122,
with 122 verse 1. Sa awit 122 dito po sa verse 1, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y natuwa nang kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Yeah, this is a song of ascent of David, right? I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. The King David also, he was very happy when the children of Israel, they say, go up into the house of the Lord. Kaya maging si Haring David, siya rin po ay naging masaya nung sinabi po ng kanyang mga bayan, ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. And verse 4, where the tribes go up, the tribes of the Lord, to the testimony of Israel, to give thanks to the name of the Lord. At dito po sa verse 4, na inaahon na mga lipi ng Panginoon, gaya ng iniutos para sa Israel upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon. Yeah, when they go up to the house of the Lord, Israelite, they gave thanks to the Lord. Kapag umaakyat po yung mga Israelita doon sa bahay ng Panginoon, sila po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Yeah, our born-again Christian also, since we get salvation, if we have a normal Christian life, we know how much the grace of God is great and the love of God is great. Kaya pares din naman po sa ating mga born-again Christian, habang tayo ay nagkakaroon ng maayos na buhay Kristyano, alam po natin kung gaano po kalaki yung biyaya at pag-ibig ng Diyos. And we will give thanks to the Lord. At tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Awit 122, verse 6 and 7. Sa awit 122, magmula po sa verse 6 hanggang 7, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Idalangin ninyo ang sa Jerusalem na kapayapaan, guminhawa nawa silang sa iyo ay nagmamahal, magkaroon nawa sa loob ng inyong mga pader ng kapayapaan, at sa loob ng iyong mga tore ay katiwasayan. Yeah. As you know well, when the Israelites, they go up to the Jerusalem continuously, they were prosperous. God gave them the peace, and also they were prosper. Gaya po ng inyong nalalaman, sa tuwing umaakyat po yung mga Israelita doon po sa Jerusalem, sila po ay nagiging masagana at binibigyan po sila ng Diyos ng kapayapaan. But when the Israelites, they stop, go up to the Jerusalem, their faith was going down, and then they were far from God. Pero magmula nung tumigil po sila na umakyat doon sa Jerusalem, yung kanila pong pananampalataya ay bumaba at lumayo po sila sa Diyos. Yeah, nowadays it is also same. After we get salvation, when we continue attending to the church in order to listen to the Word of God and also to have a fellowship with the brothers and sisters, we can get the spiritual strength. Kaya pares din naman po sa atin, magmula nung tayo po ay naligtas, kung tayo po ay patuloy na dadalo sa church upang makapakinig ng salita ng Diyos at magkaroon ng fellowship sa mga kapatiran, makakakuha po tayo ng espiritual na kalakasan. Yeah, as the Bible says, verse 6, pray for the peace of Jerusalem, may they prosper who love you, right? The peace. And if they love, they will be prosperous. Kaya dito po sa verse 6, idalangin ninyo ang sa Jerusalem na kapayapaan, guminhawa nawa silang sa iyo ay nagmamahal. Yeah. So, as a born-again Christian, if we have a normal Christian life, if we have a good Christian life as a truly born-again Christian, we will be also prosperous by the help of God. Kaya kung magkakaroon din po tayo na maayos at magandang buhay Kristiyano bilang isang mga tunay na born-again Christian, tayo rin po ay magiging masagana. Yeah. Since we get salvation, if we abide in the church and if we continue, we will get the strength through the Word of God and fellowship. Kaya magmula nung tayo po ay maligtas, kung tayo po ay mananatili sa church, tayo po ay makakakuha ng kalakasan sa pamagitan po ng salita ng Diyos at ng mga fellowship sa kapatiran. We should remember why God commanded the Israelite, the men of Israelite, they had to go up to the Jerusalem 3 times a year. Kaya dapat po nating tandaan kung bakit po kinakailangang umakyat ng mga kalalakihan ng Israel doon po sa Jerusalem 3 beses sa isang taon. Yeah, they had to remember the God's grace, and also they should give thanks to the Lord. Kailangan po nilang alalahanin yung biyaya ng Diyos at magpasalamat sa Panginoon. Yeah. Since we get salvation, it is also same. While we are having a Christian life, sometimes we will be very busy, and also
we have many other things. But because of the other things, if you forget the God's grace, it is not desirable. Kaya magmula nung tayo po ay maligtas, sa ating pong mga buhay Kristiyano, maaari po tayo maging abala dahil po sa ibang mga bagay, ngunit kung makakalimutan mo yung biyaya ng Diyos dahil sa ibang mga bagay, hindi po ito kanais-nais. We should know what is the purpose of our life as a truly born-again Christian. Dapat po nating malaman yung layunin po ng ating mga buhay bilang isang tunay na born-again Yeah, Christian. whether you eat or drink or whatever you do all these things for the glory of God. Kaya kung kayo man ay kumakain o may inom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yeah. So, as like the Israelite, when they had a good relationship with God, they were prosperous. It is also same in nowadays. Kaya kung katulad po ng mga Israelita, sila po ay nagkaroon ng maayos na relasyon dun sa Diyos, sila po ay naging masagana, parehas din naman po sa panahon natin ngayon. And also, in order to get the spiritual strength, we should abide in the church and we should listen to the word of God continuously. At isa pa pong bagay, upang magkaroon tayo ng espiritual na kalakasan, dapat tayo manatili sa church at patuloy makinig na salita ng Diyos. Isaiah chapter 40, Sa Isaías sa chapter 40, from verse 28 hanggang 31, magmula po sa verse 28 hanggang 31, babasahin ko po. hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig, ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa, hindi siya nangihina o napapagod man, walang makatatarok ng kanyang kaunawaan, siyang inagbibigay ng lakas sa mahina, at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ng kalakasan, at maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mabubuwal, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. As you know well, we have many different kind of the ministry in the church. For example, choir ministry, the church school ministry, and also the women's group in the kitchen, the cooking. Kaya po ng inyong nalalaman, marami po tayong ministry dito po sa loob ng church, kagaya po ng choir, ng church school at ng mga women's group na nagluluto. Because of the many works, you might be very tired. Kaya dahil maharahil sa marami pong gawain, maaari ka pong mapagod. If you are trying to do all these things by your strength, you shall be exhausted. Kaya kung ginagawa mo po yung mga bagay na ito sa pamamagitan po ng sarili mong kalakasan, maaari ka pong mapagod. And someday, you cannot continue your ministry anymore. At balang araw, marahil hindi mo na maipapagpatuloy pa yung ministry mo balang araw. Especially those who are having a ministry in the church. For example, choir members and teachers and the women's group or fathers group, young adult group. So we should get the strength through the word of God and fellowship continuously. Otherwise, we cannot continue this ministry. Kaya lalong-lalo na po sa ating mga may ministry, katulad po ng choir group, ng mga teachers mula sa fathers group, young adult group at women's group, kung hindi tayo makakapagpatuloy na makakuha ng spiritual na kalakasan, hindi natin may papagpatuloy yung ating ministeryo. This is very important. We should not disregard listening to the word of God and having a fellowship with brethren. Kaya ito po ay napakahalaga, hindi po natin dapat ipagsawalang bahala yung pagkakinig ng salita ng Diyos at pagkakaroon ng fellowship sa mga And kapatiran. also we should read the Bible diligently and we should have a meditation in order to get the spiritual strength. At isa pa po, dapat po tayo masipag na magbasa ng Biblia at pagbulayan po ito upang makakuha po tayo ng espiritual na kalakasan. Verse 29, He gives power in the weak, and those who have no might, He increase strength. Kaya dito po sa verse 29, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Yes, our Lord will give the strength to all the brothers and sisters. But how can we receive this strength? We can receive the strength through the Word of God and through the fellowship. Kaya ang Panginoon po ay nagbibigay ng kalakasan sa lahat ng mga brothers and sisters,
Pero paano natin makukuha yung kalakasan na ito? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. Sometimes you will be very tired and then you shall be wearied, but you shall be restored by the Word of God. Kaya minsan, ikaw po ay napapagod at nabibigatan, pero ikaw po ay mapapanumbalik sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Yeah, you can be recovered by the Word of God. Maaari ka pong makapanumbalik sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Okay? Isaiah 40 verse 31, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Yeah, if you receive the spiritual strength continuously, as the Bible says, they shall run and not be wearied. They shall work and not faint. Kaya kung patuloy po kayong tatanggap ng spiritual na kalakasan, kagaya po na sinabi dito, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Okay, let's go back to the Deuteronomy chapter 11. Balikan po ulit natin sa Deuteronomio chapter 11. Verse 12. Dito po sa verse 12. Deuteronomy chapter 11, verse 12. Deuteronomio chapter 11, dito po sa verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos, ang pansin ng Panginoon mong Diyos ay laging naroon mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Yeah. A land for which the Lord your God cares, the eyes of the Lord your God are always on it, from the beginning of the year to the end of the year. God will take care of the life of the born-again Christian. Kaya iingatan po ng Diyos yung buhay po ng mga born-again Christian. If you look at Job chapter 38, God said, "Who provide food for the raven, and when its young ones, the cry to God, and the wonder about for lack of food." Kaya kung titingnan niyo po sa Job chapter 38, sinong nagbibigay sa uwak ng kanyang pagkain kapag ang kanyang mga inakay sa Diyos ay dumaraing at nagsisigala dahil sa walang pagkain? Yes, it is true. God provide the food even to the young raven. Opo, ito po ay talagang totoo. Maging yung Diyos, siya po ay nagbibigay ng pagkain, maging doon po sa mga inakay po ng mga uwak. How much more to the children of God? Kaya gaano pa sa mga anak po ng Diyos? Yeah, we should have a faith. If we really trust in God, God will take care of us. God will protect us. Kaya dapat po tayong magkaroon ng pananampalataya, magtiwala sa Diyos, na tayo po ay poprotektahan at iingatan po ng Diyos. Let's open our Bible, Matthew chapter 6. Buksan po natin sa Mateo chapter 6. Verse 25, 26. Magmula po sa verse 25 hanggang 26. Okay, babasahin ko po. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nag-aasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Yeah, God feed the bird in the air, and also God clothed the flowers in the field. Hindi ba God feed the air in the heaven, and also God clothed the flowers in the field. kaya pinapakain ng Diyos yung mga hayop sa himpapawid at pinapakain niya po yung mga hayop, mga ibon doon po sa himpapawid. Yeah. Verse 30, Matthew chapter 6 verse 30, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay tinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Yeah, now if God so clothed the grass of field, which today is and tomorrow is thrown into the oven,
and will not much more the clothe you, O you of little faith. Yeah, the children of God, how much more God will take care of them. Kaya yung mga anak ng Diyos, gaano pa nga sila aalagaan po o iingatan ng Diyos? You may know the story according to the Genesis chapter 28, when Jacob, he ran away from his older brother, the Esau, because his brother was trying to kill him. That's why he ran away. Kaya marahil ay naalala po ninyo, yung kwento doon sa Genesis chapter 28, si Jacob po ay siya po ay umalis at lumayas dahil sinusubukan po siyang patayin ng kanyang kapatid na si Esau. Yeah, on the way, it became the night. That's why he had to stay. And very strange place. And then he did not know. Yeah, it was very dark and he was alone. And I think he was afraid. Kaya dahil sa kanya pong paglalakbay, siya po ay nanatili doon po sa isang kakaibang lugar ng gabi. Ito po ay napakadilim at siya po ay mag-isa lamang marahil siya po ay natatakot. Yeah, when he was trying to sleep, yeah, he saw the angel of God ascending and descending on the radar. Kaya nung sinubukan niya pong matulog, nakita niya po yung mga anghel po ng Diyos na nagmamanhik manaog. And he met the God there. And so he came to realize this place is the place of God. That's why he called the place, after he laying the tower, he called the Bethel. Kaya dito po niya nakilala yung Diyos, kaya nalaman po niya na itong lugar na ito, nandito yung Diyos. Kaya pagkatapos po niyang maitayo yung haligi, tinawag niya po ito na Bethel. Yeah. So Jacob set up as the pillar and called Bethel. So Bethel means it is the house of God. Kaya nagtayo po si Jacob ng haligi doon at tinawag po ito na Bethel, ibig sabihin po ng Bethel, bahay ng Diyos. Jacob thought he was alone, and then he was very lonely, and he was afraid, but God was there. Kaya si Jacob, inakala po niya na siya po ay mag-isa lamang at siya po ay natatakot, ngunit naroon po yung Diyos. Yeah, nowadays, in our Christian life, it is also same. God is with us. So, we should not be afraid of it. Kaya parehas din naman po sa ating po mga buhay Kristiyano, ang Diyos po ay kasama po natin, kaya hindi po dapat tayo na matakot. Yeah. Although we face some difficulties and trials and hardships, we should believe God is with us and help us. Kaya sa tuwing tayo humaharap sa mga pagsubok at mga kahirapan, dapat tayo maniwala na ang Diyos ay kasama natin. Yeah. Isaiah 41, Sa Isaías 41, verse 10, dito po sa verse 10, Isaiah 41 verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang babalisa, sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Yes, this is the word of God and also God's promise. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will uphold you. And with my righteous right hand. Opo, ito po ay pangako ng Diyos. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Yeah, according to this Deuteronomy chapter 11, yeah, we learned, right? The eyes of the Lord are always on us. Kaya natutunan po natin dito sa Deuteronomy chapter 11, alam po natin na yung mga mata ng Panginoon ay palaging nasa atin. While we are having a Christian life, we should not be discouraged, although we face some trials and hardships. Sa habang tayo ay nagkakaroon ng ating buhay Kristiyano, hindi po tayo dapat na panghinaan ng loob sa tuwing humaharap tayo sa mga pagsubok at kahirapan. Yeah, we should remember God is with us and God is taking care of us. Dapat po nating tandaan, ang Diyos ay kasama natin at tayo po ay Kanyang iniingatan.
Why the Israelite, they are very special? Because they received the protection by God. Kaya bakit po ba natatangi o espesyal po yung mga Israelita dahil tumatanggap po sila ng proteksyon mula sa They were Diyos. chosen by God, and God took care of them. Kaya sila po ay pinili po ng Diyos at sila po ay inalagaan po ng Diyos. Okay, Deuteronomy chapter 33. Sa Deuteronomio chapter 33, Deuteronomy chapter 33, verse 29. Deuteronomio chapter 33 dito sa verse 29, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Mapalad ka, O Israel, sino ang gaya mo? Bayang iniligtas ng Panginoon, ang kalasag na iyong tulong, ang tabak ng iyong tagumpay, at ang iyong mga kaaway ay manginginig sa harapan mo, at ikaw ay tutungtong sa kanila mga matataas na dako. Yeah, God gave this message to the Israelite. Happy are you, O Israel, who is like your people, saved by the Lord. We can also apply this word to the born-again Christian, who is the happiest people in this world. Kaya mapalad ka, O Israel, sino ang gaya mo? Bayang iniligtas ng Panginoon. Kaya may apply din po natin ito sa ating mga born-again Christian. Sino po ba yung mga masasayang tao na gaya mo? They are not rich people. They are not famous people in this world. Hindi po sila yung mga mayayamang tao o yung mga sikat na tao dito po sa mundo. Yeah, the truly born-again Christian, you are really the happiest people in this world. Kaya po ang mga tunay na born-again Christian, ikaw po yung pinakamapalad, pinakamasayang tao sa mundong ito. Yeah, as the Bible says, Deuteronomy chapter 11, verse 12, the eyes of the Lord are always on you. Kaya kagaya po na sinabi sa Deuteronomio chapter 11 sa verse 12, ang mga mata ng Panginoon ay palaging nasa iyo. Yeah. So, if we really believe in this word, although we face some trials and difficulties in this world, we shall not be discouraged. Kaya kung tayo po ay maniniwala sa sampalataya sa salita pong ito, kahit na tayo po ay humarap sa mga pagsubok at mga kahirapan, hindi po tayo panghihinaan ng loob. If you look at the life of the Apostle Paul, while he was preaching the gospel, he faced a lot of the persecution and also he experienced a lot of the hardships. Kaya kung pagmamasan po ninyo yung buhay ni Apostol Pablo, humarap po siya sa maraming kahirapan at dumanas po siya ng mga pag-uusig. But he was not discouraged. Pero hindi po siya pinanghinaan ng loob. Ikalawang Korinto, chapter 4, Sa ikalawang Korinto, sa chapter 4, verse 8, dito po sa verse 8, we are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog, nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Verse 9, persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. At sa verse 9, pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan, inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Verse 12, so then death is working in us, but life is in you. At sa verse 12, kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. Yeah. So through this passage, we can understand how much Apostle Paul, he received a lot of the persecution and trials. Kaya sa pamagitan po ng mga talata na ito, maunawaan po natin kung gaano karaming pag-uusig at kahirapan yung dinanas si Apostol Pablo. But he was not discouraged. Pero hindi po siya pinanghinaan ng loob. And also, those who really believe, the eyes of the Lord always are on us. We also should believe this word. We need to have more patience until our Lord Jesus Christ can coming. Kaya doon po sa mga naniniwala po sa mga salita na ito, na yung pangamata ng Panginoon ay palaging nasa atin, dapat din po tayong maniwala na kailangan po natin magkaroon ng masigit na pagtitiis hanggang sa ikalawang pagdating po ng ating Panginoon. While we are having a Christian life, there might be some difficulties and hardships, but it will not be continued forever.
Kaya habang tayo ay nagkakaroon ng ating buhay Kristiyano, maaari tayong magkaroon ng mga kahirapan, ngunit hindi po ito mananatili magpakailanman. It is just the temporary. And when Jesus Christ come again, everything will be finished. Kaya ito po ay panandalian lamang at sa muling pagbabalik po ni Jesucristo, lahat po ng mga bagay ay matatapos. Hebrews chapter 10, Sa Hebreos sa chapter 10, from verse 36 hanggang 38. magmula po sa verse 36 hanggang 38, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala, ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya, ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. Yeah, for you have need of endurance, so that after you done the will of God, you may receive the promise, right? So if we have a little more patience, yeah, there will be the reward and there will be the glory, yeah, when we stand before the Lord. Kaya kung magkakaroon po tayo ng kaunti pang pagtitiis, kaya magkakaroon po tayo ng gantimpala at kaluwalhatian sa pagtayo po natin sa harapan ng Panginoon. And those who really believe God is with us, they will have a more sincere and faithful Christian life. At doon po sa mga naniniwala na ang Diyos ay palagi nating kasama, sila po ay magkakaroon ng masigit na tapat na pamumuhay Kristiyano. Yeah, there is the promise of God. The reward and glory will be different according to your works. Kaya meron pong pangako yung Diyos na meron pong gantimpala at kaluwalhatian ayon po sa inyong ginawa. This is the reason why we should abide in the church and we should have a more sincere and faithful Christian life. Ito po yung dahilan kung bakit po natin kailangang manatili sa church at magkaroon ng masigit na tapat na buhay Kristiyano. Because Bible says your labor is not in vain in the Lord. Dahil sinasabi po ng Biblia, yung inyong pagpapagal ay hindi nawawalan ng kabuluhan sa panginingin ng Panginoon. Okay, one more verse. 1 Corinto chapter 15 verse 58. Isa pa pong talata sa 1 Corinto chapter 15 sa verse 58. 1 Corinto chapter 15 verse 58. 1 Corinto chapter 15 dito po sa verse 58. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yeah, therefore my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Yes, this is the promise of God. Kaya ito po yung pangako po ng Diyos. Yeah, that's why we should abide in the church and we should have a more sincere and faithful Christian life until our Lord Jesus Christ second coming. Kaya nga po, kailangan po natin masigit na manatili sa church at magkaroon po ng tapat na pamumuhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Jesucristo. Yeah. So today, according to the Deuteronomy chapter 11, according to this verse, the eyes of the Lord are always on earth. Yeah, we received some important spiritual lessons. Kaya ngayong araw po, ayon po dito sa Deuteronomio chapter 11, ang mga mata ng Panginoon ay palaging nasa atin, kaya nakakakuha po tayo ng mahalagang espiritual na mga aral. Yeah, we should remember, the eyes of the Lord always are on us. Dapat po nating tandaan, ang mga mata ng Panginoon ay palaging nasa atin. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word and also to have a fellowship with the brothers and sisters. Maraming salamat po sa pag-ibigay po sa amin itong pagkakataon upang makapakinig po ng inyong salita at magkaroon po ng fellowship sa mga brothers at sisters. As we learned today, according to Deuteronomy chapter 11, the eyes of the Lord are always on us. Yeah, we know our Lord is always with us and guide us. Kaya kung paanong natutunan po namin na ang mga mata
Noon ay palaging nasa amin, ng Diyos po ay palagi po namin kasama. Let us get the spiritual strength through the Word of God and fellowship, and let us continue our sincere and faithful Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Nawa patuloy po kami makakuha ng espiritual na kalakasan at nawa kami po ay maging handa hanggang sa magpatuloy po kami sa aming tapat na buhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Jesucristo. We are praying for District 1 Bible Seminar and also Baler Bible Seminar and also many other Bible seminars in this week. Dinadalangin din po namin ang paparating po na District 1 Bible Seminar at ang Baler Bible Seminar at iba po pong mga Bible Seminar sa linggong ito. For the rest of the fellowship today, please be with us and guide us. Para po sa natitira po namin fellowship sa araw na ito, pakiusap, samahan at gabayan po ninyo kami. In the name of our Lord Jesus Christ, Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. amen. Amen.